Good morning mga kalapatids, ito ang inyong lingkod, The Finest World. At ngayong araw na ito ay share ko sa inyo guys ang pagpapagawa ng Taiwan loaf inspired by Ex Machina. Nagumpisa na ang day 1 ng gawaan. Sapagkat sabi ko nga sa inyo guys, kung masaya ka sa iyong ginagawa at nagbibigay ito ng kaukulang kagandahang pakiramdam sa isang individual, ituloy mo lang as long as wala kang natatapakang ibang tao. So guys, i-document ko sa inyo ngayon guys ang isang nakaka-inspired na pangyayari sa pagpapagawa ng ating kaibigan ng kanyang Taiwan loaf. At unti-unti ay binubuo na nga ang ating Taiwan loaf ng ating kaibigan. So sa huli ng video ito guys ay i-reveal ko sa inyo kung magkano ang total na cost na ginastos ng ating kaibigan sa kanyang Taiwan loaf. So Ex Machina inspired nga ito guys, kaya nakaka-inspired at syempre ay nakakabilib dahil sa isang baguang puncher na nangarap na magkaroon ng ganitong loaf. Hindi basta-basta ika nga, pero as long as masaya ka at gusto mo ang iyong ginagawa, ipagpatuloy mo lang sapagkat walang ibang magbibigay ng kaligayahan sa iyong pagkatao kung hindi ikaw mismo na nakakaranas ng mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Kita nyo pa lang sa unang araw pa lang ng gawaan ng loaf na ito ay sadyang makikita mo na ang itsura o ang figura ng loaf na gagawin ng ating mga kaibigan. So napaka-bilis nga at napaka-consistent ng paggawa ng ating kaibigan, kaya hindi mo ito may kakahiya na i-repair sa iba kung may mga magpapagawa ng loaf sa ating mga kalapatids out there. So minabuti nga nila na pinturahan na ang mga bakal habang ina-assemble nila ito kesa magpintura sila after ng paggawa, sapagkat sa pagkakataon nga ito ay makikita natin at masisilip ang mga lugar ng loaf na ito na hindi inaabot ng pintura. So habang kalansay pa lang, ika nga, o housing pa lang o frame pa lang ang inyong makikita ay pinipinturahan nila para nang sa ganun ay tumagal at magkaroon ng laban sa mga kalawang na darating sa hamon ng buhay. Yan ang malupit na kaibigan natin guys, na bumibira ng kulungan ng ating kaibigan na si JNH Father and Son Tandem Loaf. Yan. So hintayin nyo ang mansyon na pinagagawang loaf na ito. So mukhang napakaganda. So akit tayo guys sa taas, no? So ayan guys, medyo mainit lang ang panahon kaya hinarangan nila ng mga sakong malalaki na to, pang 1 ton, 1 tonner sakto. So kita nyo naman kayo na ang nagpapagawa ng Taiwan loaf. So inspired by Paring Ai. So shoutout kung sino man po ang mga gustong magpagawa ng loaf sa isang expert. So huwag po kayo magatubiling, kontakin nyo lang ang inyong lingkod, The Finest World, at kayo ay bibigyan ko ng referral na napakalupit at gagarantyahin ko sa inyo 100.1% na talagang napakagaling at napakahusay sa paggawa ng loaf. So guys, subok na ang ating kaibigan sa paggawa ng mga loaf na malalaki sa mga big time na puncher dito sa Tarlac City. Halos marami na siyang ginawang loaf. Shoutout tayo pare ko.
Rodel Tumanggi akong gumawa. Oh, Rodel Tumanggi. Si Sir Tumanggi, siya rin palang gumawa ng kanyang lop. So kay Manlutak. Renren Manlutak, no? Ayan ang kanyang bodyguard. Ang kanyang body. Bolos lop. So ito ang naghahanap ng nawawalang ibon niya. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kapag ang ibon ay lumabas sa loob, expect nyo na maraming pwedeng mangyari. Kaya kailangan ng magandang motivation bago natin pakawalan ang ating mga ibon. So napakaganda ng kanyang lop guys. Kaya kita nyo naman ay matibay na at pwede nang tambayan, ika nga. So ayan guys ang ating kaibigan, no? So kung sa welding lang ang pag-uusapan, bibigyan ko kayo ng magandang referral sa ating kaibigan. Kontakin nyo lang ang inyong lingkod, The Finest World. At anywhere here in Central Luzon, mapa Norte, mapa South o sa mga karatig puok, kang kayang puntahan ng ating kaibigan, hindi siya mag-aatubili at ginagarantya ko sa inyo 100% may kasama pang 0.1 na napakagaling at napakagaganda ng mga ginagawa ng ating kaibigan. So kita nyo naman guys, nagdidisco ako rito ng budots pero hindi man lang nasya-shock ang ating kulungan at tatlo pa kami nasa taas. Yan, nagsasayaw ako na parang si Bong Revilla, Budots King. Yan, wala lang, hindi natitinag ang kulungan natin, no? Napakaganda. So kung talagang sabi ko nga sa inyo, kung gusto mo at passion mo ang yung ginagawa, ay napakasayang ginagawa ang mga bagay na ito. So ayan nga ang lumang lop. Nagiging stock lop na lang yan guys. At ito na ang pinaka pliers lop ng ating kaibigan. So unti-unti ay nabubuo nga ang Taiwan lop ng ating kaibigan. Kaya unti-unti rin nakikita kung ano ang ganda ng magiging outcome o kalalabasan ng kulungang ito. Day 2 of constructing this Taiwan lop guys. Ayan, almost done pero day 2 pa lang yan guys. Sana 2 days na paggawa ng ating Taiwan lop, no? Talagang pinagkagasan ng ating kaibigan ng kanyang Taiwan lop. So ayan, ang landing board pa lang yan guys, ha? So saan ka pa? Well, tsaka ako na lang i-reveal sa inyo guys kung magkano ang ginastos dito ng ating kaibigan, no? Dito, pinaka-patungan dito. Ayan. Pati dito, meron pang bumong pinakataas. Yun, yan ang ating J sa ating J&H. Passion nila eh. Wala tayong magagawa dyan. Kaya nga sabi nga sa inyo guys, kapag ka masaya ka sa ginagawa mo, hindi mababayaran ng pera. Ang anumang kasiyahan na ibibigay nito para sa isang individual na nag-a-aspire. Although lahat ng tao o lahat ng puncher ay nangangarap na magkaroon ng ganitong lop, no? Pero darating tayo dyan. Malay mo, hindi lang Taiwan lop, pati Belgium lop mapagawa ng inyong lingkod pagdating ng araw, di ba? Pang ano na to, pang forever lop na to. Forever lop, yan ang ating ayun. J sa J&H. Naglabas tayo para dun sa mga kalapate natin para maganda yung maganda yung pakiramdam pag nandito sila sa loob. Alam mo naman kung kanino na-inspired ang kulungan na to, no? Sa sarili ko pa lang nararamdaman ko parang nasa loob ako ng kulungan ni Rodel, si Ex Machina. Ayan, nakikinikinita ko na mukhang maliit lang na version ito guys, pero although kakaiba pa rin ang ibon kapag dumating dito sa ganitong loob. Bagay yung panalo kung nasungkit man, pinaka bonus na lang yun. Pero ang importante diyan yung stress reliever natin. Narinig niyo yun guys. So sabi ko nga sa inyo guys, pinaka the best na yung nararanasan mo, yung mapauwi mo pa lang yung ibon, pinaka bonus mo na yung manalo ka. So napakasarap sa pakiramdam guys. A few inches later. So kung lop na maganda ang hanap mo guys, i-repair kita sa aking kaibigan. So yun lamang guys, ang inyong lingkod. At i-update ko kayo sa development ng Taiwan lop na pinagagawa ng ating kaibigan.
So ito ang inyong lingkod, the finest world. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless.